Yung kapag I walked in the middle of them, tapos may mga taong nakatingin sa akin, iniisip ko kung ano kaya iniisip nila about sa akin. So, mali yun. Kasi you tend to be so much careful about yourself, how you act, how you will speak. Kasi iniisip mo yung mga tao sa paligid mo, dapat wala naman palang pakialam dun, 'di ba? Sa mga people pleaser dyan, hindi maganda yun. Kasi you're putting yourself in a box na dun sa box na yon hindi ka naman talaga dapat nandun eh. You Mm. just have to be yourself and express yourself the way you wanted to and let people accept you for who you are. No, dagdag ko lang yung sa authenticity. Kasi minsan, ang hirap na papasok ka sa, parang halimbawa, magmi-meet kayo ng friend. Tapos, may group kayo, group of friends. Pero you're walking on eggshells. Alam niyo yung term na yan. Mm. Yung hindi nagiging ikaw kung sino ka talaga. So, parang kapag ka nandito ka sa grupo ng mga tao na to, parang nag-iiba yung ugali mo. 'Di ba? Napaka-uncomfortable nung gano'n. Tapos ano, hindi ka nag enjoy yung pagkatapos ng gathering ninyo, pag-uwi mo sa bahay, drain na drain ka. Kapag, pagod na Pagod na pagod ka pagod ka. mag-first date, parang ganun. 'Di ba? Tapos parang imbis na nakapag-unwind ka, you met with your friends, you went outside, tapos nag-me time ka, pero pag-uwi mo sa bahay, bakit parang hindi naman ako nag-enjoy? May mga ganong senaryo din. Minsan napapatanong ako sa sarili ko, ako ba yung may problema? Kasi minsan yung ganun, ano minsan trying hard na Mm. i-friend ko to kasi, I don't know, baka binibigyan mo lang siya, din ng chance yung sarili mo na Mm. makilala siya. Kaso, along the way na kinikilala mo siya, hindi pala kayo match. So, Yeah, that's kasi, true. I agree. something, parang hindi na yung authentic na si Robbie or authentic na si Joy. Yung kakulitan ni Joy, hindi niya mailalabas kasi firm and proper to, hindi pwedeng malikot dito sa friendship na to. Mga ganun. Hindi pwede yung papansin dito. This is not my circle. This is my square. Pero totoo talaga yan. Totoo talaga yan, no? Yung parang ano, parang ang dami mong, parang yung sinasabi mo na ang dami mong hat na wini-wear. Parang sa group of friends na to, ito ako. Sa group of friends na to, ito ako. Dito naman, dito lang ako authentic. Dito lang ako nagiging makulit, totoo. Ganun. Pero nakakapagod yun. Nakakapagod ako Bakit hindi, doon. bakit hindi sa lahat ng friends mo ganun ka, di ba? Di Yun ba? nga eh. Pero as yun nga, pag nag-a-adult tayo, no, ma-realize mo na pwede ka namang maging ganun. Bakit mo ba pinipigilan yung sarili mong maging ikaw? Ano, ikaw lagi mag-a-adjust? Ay, hindi, Diba? isa Pero, din dun, kasi di ba, merong iba mga people pleaser. Gustong makuha yung attention din nila na para maging join ka dun sa, for example, kung sa school, pa-cool kids tong mga to. Tapos gusto mo maging bida-bida ka din dun, maging part ka ng cool kids. Eh, di anong i-join ka, di perspective ba? niyo dyan sa people pleaser na ganyan? Okay ba yan or hindi? Hindi. Kasi hindi On your hindi own ka opinion. nagiging ikaw eh. Parang Hmm. you have to please someone para mahalin ka, para maging belong ka. So, ibig sabihin, nawawala yung personality mo, hindi ka masaya. Parang you just want to fit in Tsaka, para lang, 'di ba? influensyahan ka nang hindi naman ikaw yun. Ako Mm, I would rather be alone than making myself, doing a lot of effort para maging parte ka doon. Kung ganun lang din, agree. alone na lang ako. Or siguro, syempre, kapag ka mga 20s or college or teenagers tayo, hindi natin kaya maging alone-alone eh. True. Parang nakakalungkot kapag kasi namin mag-isa ka lang. Uy, nanood ka na sine, mag-isa ka lang. Di ba parang hindi acceptable yung dati kapag ka ganun. Mm, Alam So, mo yan yung kamo, yung recently ko lang natutunan na mahalaga pala yun. Na dapat ma-realize mo na okay ka lang kahit ikaw lang mag-isa.
Kasi nga, sanay talaga ako na lagi akong may nakakasalamuhan na pag pumunta ako sa isang lugar, may kasama ako. Pag umattend ako sa birthday celebration na to, dapat may kakwentuhan ako, may kakulitan ako. So parang bago sa akin, on my age, ha? Bago sa Wow. edad na, ngayon ko lang to na-realize is na I should be happy alone. Congrats. Late bloomer. Pero yeah, I agree. May pagka people pleaser din talaga ako. Tapos yung mga sinasabi kasi ng mga tao sa paligid ko, kunyari pupunta ako ng isang gathering, yung sinasabi ng mga tao sa paligid ko, nagmamatter yun sa akin. Parang hindi sinasabi yung feeling ko lang, iisipin nila about me. Yung kapag I walked in the middle of them, tapos may mga taong nakatingin sa akin, iniisip ko kung ano kaya iniisip nila about sa akin. So, mali yun. Kasi you tend to be so much careful about yourself, how you act, how you will speak. Kasi iniisip mo yung mga tao sa paligid mo, dapat wala namang palang pakialam dun, di ba? Sa mga people pleaser dyan, hindi maganda yun. Kasi you're putting yourself in a box na dun sa box na yon hindi ka naman talaga dapat nandun eh. You just Mm-mm. have to be yourself and express yourself the way you wanted to and let people accept you for who you are. Kasi Yeah. yung mga ayaw sa'yo, lulutang yan. Pero yung mga may gusto silang ng ugali mo, gusto ka, lulutang din yan. And then dun True. mo makikita yung dalawang klase ng group of people. And dun ka mas magiging easier for you to pick kung saan ka talaga sasama at kung sino talaga yung people mo. Mm. True. Ganon. Ako, naalala ko lang, share ko lang din to. Kasi for example, di ba si Tony kasi extrovert siya na tao. So minsan, nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, gusto niya, uy, tara punta tayo sa dati naming church. Eh, syempre, hindi ko makilala yon. Dumarating sa point na, nagiging ano ko, yung mag-isa lang ako doon, tapos tahimik ka lang. Kasi nga, hindi nga pala kwento, di ba? So, yung mga chikahan nila doon, eh, mga Bisaya pa sila during those times. Tapos, sila yung parang, kinalakihan nila yung isa't isa from 15 or 13 years old hanggang nag-20 sila. Sila yung magkakasama sa church. So, yung friendship na yun, malalim. Kaya kapag kunyari, okay naman kami ni Tony, pero kapag kami mga gathering, napipicture out ko na yung sarili ko. Kung mag-isa lang din ako doon sa part na yun at magkakwentuhan lang sila at di ako makaka-relate, di lang pupunta. Kasi, Mm. anong Same. sense? Parang sa akin, sayang lang yung oras at the same time, interesado ba ako? Pero nung as time goes by din, nakapilit sa akin ni Tony, nakakakwentuhan ko rin naman sila. Kasi sa dami ba naman ng mga birthday, di ba? Sa dami ng birthday, okay, sige, sama tayo, ganyan, pipilit-pilit. Kasi Talagang sayang yung handa. Ano ka ba? Libre din yun. extra mile din sa akin. Yung iba nga doon, naging ninong at ninang na ni Aaron, Oh. di ba? Yung mga ganon. Pero sa akin, extra mile din, effort din. Kasi ang laki ng friendship na meron na sila. Tapos hahabulin mo. Which is, hindi mo Mm. kayang gawin yun na, oy, maging close tayo agad dahil ako yung jowa ni Tony, di ba? Hindi ganon. So, minsan talaga, yun, talagang uncomfortable ako sa mga ganong part. Kaya kapag nakikita ko na parang hindi ako hindi ako, wala kaming, Belong. or hindi ako belong, or wala kaming common denominator, hindi ko kakausapin. Ang nakakausap ko lang nun during the time, sila Kina, sila Angel, kasi pareho kaming Shout out. shout out. Shout out sa mga friends namin sa Cebu. Kasi sila yung may common denominator kami. Like si Kina nag-work sa bangko, yung ganun, magja-jive kayo because of the work itself. Pero yung talagang kapag wala ka talagang maisip na kakausapin mo sa isang handaan or mga events na yun, hindi ako pupunta. Sayang oras eh. Yeah, same. Meron din. Kasi syempre, di ba, eye-opener yung previous na question. Especially sa akin. Ganyan. And this time, ano yung advice na mabibigay natin? What advice would you give someone struggling to make friends as an adult? Si Ate Robin na muna. Nag-name drop. Dahil magaling ka Bak- Pag feeling ko dyan. kukuha ka ng idea sa akin. Kasi parang Parang ako yung nangangailangan din ng something. advice. Bigyan mo ng advice si Joy. Para sa'yo to, sis. Listen carefully. Pero yan, to answer that question, ano,
Unang-una, I have three advices. Wow, three advices. Oh, prepared. Ayun, so ang number one siguro na gusto kong ibigay na advice para sa mga nahihirapan na mga adult to make friends, focus on quality, not quantity. So, when you walk into a group of people, you don't think about parang, sino kayang kaibiganin ko dito? Una mong iisipin is yung sarili mo. You have to be you when you walk inside a group of people, like sa gathering, ganyan. Kailangan pag pumasok ka doon, tumayo ka doon, and then hindi mo kilala yung mga tao na yan, just be who you are. Kasi lulutang talaga yung mga taong mag-accept sa'yo eh. And then, kapag in-introduce mo na yung sarili mo sa mga tao na yung nakapaligid sa'yo, meron talaga dyan na magiging interesado, magtatanong sila sa'yo, tatry nilang kilalanin ka, and you do the same to that person. And you don't have to really know all of them. Just wait for one person who will be really interested with you. So, okay na yun kahit isa lang, kahit dalawa lang. Okay na yun. Di mo kailangan ng marami. Kailangan mo yung papahalagahan ka at yung magsistick talaga para sa'yo. May mga certain people na talagang nag-stick around sa hardest moments ng buhay ko. When I hit rock bottom, there are those people, I can name them, na talagang nag-stick around sila for me. And they are the friends that I really call quality. Quality friends talaga yan. For lifetime na sila for me. And pangalawa, the best advice is choose your people wisely. Hindi totoo yung kung sino dumating dyan, siya na yun. Pumili ka kung sino ang kakaibiganin mo. Hindi porket sila yung unang lumapit sa'yo, friends na sila. You don't really know kung friends ba talaga sila. Unless magkasama kayo ng mas matagal, magkaroon kayo ng interaction, and you have this, malagay kayo sa mga sitwasyon na matitest kayo sa isa't isa, and doon mo makikita kung talaga bang kaibigan siya. Kasi I had a lot of experiences with these kind of people na kapag pumasok ako sa isang crowd, they're so friendly, they will greet you, sila talaga yung mag-initiate ng conversation, parang, di ba, ang sarap makipagkwentuhan pag ganun, yung hindi ka mag-exert ng effort, parang sila lagi gusto ka nilang kausap. Ang sarap ng ganun. Pero, pag dumating kayo sa situation na, ay, eto na, may pangangailangan na, may mga problema na, tapos biglang, nawala na sila. Di mo na sila nakita. So you have to choose your people wisely. And then this is the last advice that I can give to you. Be a good friend first. So how would you expect another person to treat you as a friend if you don't treat them the same thing? So, ikaw muna. Kasi ito yung sabi ni Lord sa Bible, sa Proverbs 17:17. A friend loves at all times. So, ang sinasabi doon, we must love in all circumstances. Be that friend who supports unconditionally. Mag-support ka, mag-love ka ng friend without expecting anything in return. You're being who you are. Ako kasi ganun ako eh. When I give my love to this person, when I make friends, I make sure I give everything. Kung hindi nila ibalik yung problema niya yan. Pero sila yung mahihiya na hindi ibabalik yun. I don't know sa iba kung nahihiya ba sila or hindi. Pero problema na nila yun. I'm being who I am with how I treat you. I treat you as a family. I treat you as a sister or a brother. You will know everything about me. I'm an open book. Ngayon, kung babaliktarin mo ko, i-judge mo ko, ibabash mo ko, sisiraan mo ko, ikukwento mo ko sa ibang tao, problema mo yan. Basta ako, i-reciprocate ko sa'yo yung love na pinapa-experience ni Lord sa akin. Kasi sabi nga ni Lord, di ba, love your neighbors just as how you love yourself. Parang kung gaano mo kung ano yung love na gusto mong ma-receive from the people around you, that's the kind of love that you should also give to them. Ang mabibigay ko na advice for those people na struggling sila to make friends. Hindi man ako expert dito, pero I think, for me, na mag-work din sa akin is, don't overthink. Because sometimes, di ba, ang dami natin naisip na katiwa-tiwala ba to? Baka may chismis na ako nito, baka ganito. Ang dami na sinabi. Ang dami mong assumptions dun sa tao na yun. Pero iba kasi sila sa social media na nakita natin, uy, yabang naman ito, ang dami nilang i-deflex ng mga bagay-bagay. Pero pag nakausap mo pala, uy, sobrang humble pala nitong taong to.
Yung ganun. O kaya ang taas na ng level nila sa buhay. Pero pagkausap mo pala, grabe, sobrang, uy, hindi ka nila mamatahin. Parang, ano na Mm. kayo, kung tropa, tropa ang tinginan, ganyan. And then, yun, start small. Na, hi, okay. Tapos next month naman yung hello. Interaction, parang small interaction lang. Hindi mo kailangan Gaano ka small? ganun, hi. Ay, hindi na nireplyan. Hindi, start small, ano lang, conversations. Kasi sometimes pinipilit natin na, dapat maging close ka po nito. Ganyan, parang gusto mo isang upuan, bongga na agad. So, ayun na nga, start small conversations. Kasi, yung hayaan mo yung pagiging authentic mo, pagiging raw, kung paano nyo mabibuild yung friendship, mas maganda yon kaysa yung pinilit mo na mag-fast forward kayo na super close agad. Tapos, later on, malaman pala, ay, di pala to trustworthy na tao. Di pala kami same nito ng wavelength when it comes to a certain things. So, yon. Tsaka maging open-minded ka lang sa bagay-bagay na sometimes it click, sometimes not. Mm. Na okay lang yun. Na nag-start ka ng friendship, sinimulan mo, ay hindi pala magbubunga to or hindi pala maglalast to ng mas matagal. And that's okay because we have seasonal friends. And I would say na lastly talaga, tulad ng sinabi ni ate, be the kind of friend that you wanted to be na yung sila, ganun din yung trato sa yung friend that you were looking for, dapat ikaw mismo, nakikita mo sa sarili mo na ginagawa mo. So, hindi naman constantly na, ako sa akin, hindi naman constantly na kailangan nagkakamustahan kayo eh. Kasi low-key of friendship lang yung nagmamatter sa akin sa ngayon. And may struggles din when it comes to creating a new friend, ano sa work setting, tas virtual na yung friendship na binubuo ninyo. Pero sometimes, magugulat ka na lang kapag naging open ka doon. Ay, click pala kami nito. Yung first assumption mo na, ay, ganito yung naririnig ko dito sa taong to. Pero pag nag-usap pala kayo, ay, click pala kami. Parang dahil mo na sinabing negative noon, or naisip mo na negative dito sa tao na to. Pero pag nag-usap pala kayo, okay naman pala. So sometimes yun, nag-overthink lang. So take one step, small na ano lang, conversation lang. Then let's see what's gonna happen. Be authentic para magfo-flow lang yun. Pagka nag-flow na yun, dun na mag-create yung friendship eh. Na hindi mo alam sometimes, blessing pala yun in disguise or siya pala yung binigay ni Lord na maging friend mo for this certain season or Mm. certain situation that you are in na kapag ka nangailangan ka ng suporta or advice, ito pala yung tao na kailangan mo during those times. So, ayun, be the person, be a friend that you were looking for. Be the kind of that person na ano ba to? Gusto mo ba yung laging nag-show up? Gusto mo ba yung makikinig siya sa'yo? Gusto mo ba yung totoong tao lang? Ako kasi talaga yun yung sa akin eh. Gusto ko yung totoong tao lang. Na Mm. ayoko ng grand gestures. Okay, kung magbibigay ng grand gestures, di why not? Thank you po. Di ba parang sobrang blessing nun, di ba? Minsan nga nakakaano din eh, nakakahiya nung mag-receive ng gano'n pagka grand yung gestures. Kasi sometimes may isip mo na, naku, kailangan ko tong palitan. Naku, kailangan ko tong bawian. Kailangan mong ibalik. Natutunan ko to sa isa mga friends ko sa Cebu. Tapos ang sabi niya sa akin, hindi mo kailangan na parang ibabalik mo ba to dahil ganito yung na-receive mo? Sinabi niya sa akin noon, hindi eh, it was the Lord who reminded us about you and Tony. Kaya kami, ganito kami sa inyo. Kapag kami binigay na something sa amin, sometimes nahihiya kami eh. Nahihiya kami na tanggapin yun. Pero it was purely out of love for the family itself, for us. And then, minsan nahihiya ka kasi, uy, baka kailangan nito ng kapalit. Itong ganitong klase ng friendship, baka kailangan ng kapalit. Pero to be honest, sinasabi niya sa akin noon, hindi. It was the Lord who reminded them na ito yung kailangan namin or si Lord talagang nire-reveal kami sa kanila. And then kapag kayo stop mo kasi yun, syempre, gusto lang naman nila maging, ano eh,
blessing sa other people. Kapag kakinat mo yun, ang laking problema mo dyan, di ba? Kasi, bakit mo hindi tatanggapin yung blessing na yun? Eh, it was God Mm. gift for every one of us and we deserve that. So, accept mo lang. Be real. And talagang sobrang thankful kay Lord pa rin, ang ending kay Lord pa rin. Kasi thank you na, i-protect niya lang din yung friendship na meron. Isa din dito sa, may gusto lang din akong i-share dito na isang scenario namin na ngayon ko lang naalala. It was with Renzi. Kasi super close kami nun during that time. Tapos, merong certain issue na hindi namin pinag-usapan, tapos bigla na lang kaming na-disconnect. Pero wala kaming galit or anything, tulad na sinabi ko kanina. It was just a pure respect with one another. And then, something came in that it hit us together. Na when we talk during those times, na-realize namin na parang, Renzi, hindi pala applicable sa atin na mag-disconnect tayo because of ganitong issue. Parang at the end of the day, it doesn't matter ano ba yung organization mo, it doesn't matter kung ano ba yung pinagdadaanan mo, or it doesn't matter kung ano yung certain situation natin as individuals. It doesn't matter pala. Kasi at the end of the day, magmamatter yung friendship ninyo. Sinubo kasi kami sinubo kami ng sabi natin struggles sa organization or environment that sometimes it hit her as well. Until such time na may dumating na scenario like may nawalang friend na close sa kanya. And then naisip niya, what if ganun din yung mangyayari sa friendship namin? Parang kapag nawala yung isa, doon mo ba sasabihin na, uy, friend ko to dati, close kami nito, tapos hindi ko na-reach out dahil for certain issue. Mga ganun. It hit us for that kind of situation na mali pala yun. Let's set aside that kung anong klaseng issue yun. Hindi natin pag-uusapan yung topic na yun or what. Pero itong friendship natin, mag-i-stay to, no matter what. Friend kita hindi dahil sa, ganito kasi dito kami galing sa lugar na to. Friend ba kita kasi eto lang yung may certain kayo na reason for that kind of friendship? Hindi eh. Friends kayo kasi pinag-ibay kayo ng samahan nyo, pinag-ibay kayo ng panahon. So, dun ko na, dun ko na experience ka mo na at the end of the day, kapag ka kunyari, last breath mo na, magmamatter ba sa yung reason na yun kung bakit kinat yung pagiging friends ninyo? Di ba? Hindi. So, ayun, tulad niya nung sabi ni ate, love your neighbor as yourself. It's sometimes hard to maintain that kind of friendship, pero deep inside your heart talaga, mahal mo naman tong mga tao ko. Di mo lang nare-reach out, kulang lang sa chat, kulang lang sa call. Lagi natin sinasabi, usually yung kamustahan nangyayari sa birthday na lang, di ba? Pagka nag-birthday, parang, okay, I'm just one call away. Pero nangyari ba yung one Occasional call na away? lang. Oo. Occasional na lang siya. Oo. Di ba parang hindi mo man nagawa, pero alam mo yun, at least na-remind ka na, uy, friend pa rin pala kami nito. Yun lang. Sa akin talagang be real, listen, lalo na kapag ka nandyan na kayo na build yun na yung friendship na yun. Yung pag-maintain, kung gusto mo yung low-key or high maintenance ba kayo na friend, it's up to you. Pero ang mahalaga dun yung foundation kung paano na-create yung friendship niyo. Yun. Ako ano eh, just be who you are. Kasi yung ang hirap magkaroon ng friends na hindi ikaw. Yung personality mo, hindi ka real sa mga friends mo, sa friends na tinatawag. Kasi you cannot call them friends kung hindi ka real sa kanila. Be intentional sa sa mga friends na meron ka na or kapag ka kunyari, itong taong to, naisip mo lang parang baka pwede naman kami maging friend nito. Be who you are. Ipakita mo sa kanya na intentional ka na gusto mo siyang maging kaibigan. Kasi at least you try, 'di ba? Kasi kesa naman sabihin mo na ay ayoko sa kanya kasi ganito siya, ganyan siya, pero hindi mo pa pala siya nakikilala ng husto. Kasi nga hindi ka nag-try eh. At hindi naging genuine yung pakikipag-make mo ng friends dun sa taong yun. Yun. So yun yung ano lang, yun lang yung sa akin na
advice ko sa mga nagsastruggle na mag-make ng friends. Just be who you are lang. Kasi kahit ako, kapag nakikipag-friends ako, gusto ko ipakita sa tao na kung sino ako. Ayokong i-filter yung sarili ko. Ayokong, yung someone that I am not. Yung ganun. Parang just to fit in lang. Ayoko ng ganun eh. Gusto ko, kapag kaibigan ako, ipapakita ko sa iyo yung ugali ko, yung pagiging ako. Nasa sayo kung iti-take mo. Kasi doon malalaman kung magja-jive ba kayo or hindi eh, 'di ba? Na kaysa nagiging fake ka dun sa taong yun. So parang fake-fake lang kayo ng friend mo na yan. Unlike kapag ka pinakita mo yung genuine heart mo na gusto mo siyang kaibiganin, it will eventually flow din kasi talaga eh. Mangyayari at mangyayari, magja-jive kayo at the end eh. Na, kasi di ba ang friendship, hindi naman yan sa isang kwentuhan, ayan na agad. Malalim na agad. Hindi naman ganun eh. Ano yun siya, yun nga yung constant effort, but not necessary na everyday kayong mag-uusap. Pero at least, once in a while, nagkakamustahan kayo, kakamustahin mo siya, yung pagka naisip mo, yung taong to, try mong kamustahin, ganun. Kasi kahit sabihin natin matagal yung replyan, pero yung feeling, yung thought na may nangamusta sa'yo, naisip ako ng taong to, ganun. So, yun yung sa akin, na be who you are lang. Siguro ako may gusto lang akong i-add dun sa part ng nakita natin, 'di ba, yung differences. Like kayo Joy and Chuchay na hindi kayo talaga intentional when it comes to making friends. Like, hindi kayo yung magsisimula talaga and you're not really comfortable with initiating conversations. Where on the other hand naman is yung personality na meron ako na I'm so comfortable with that. So makikita natin dito na not everybody is okay with everybody. So, meron lang talagang mga tao, syempre iba't iba tayo ng personality, iba-iba tayo ng background, and iba-iba tayo ng upbringing. So, hindi lahat magsaswak talaga. So, may mga friends talaga na dadaan, may mga taong dadaan sa buhay mo na makikita mo sila na, okay kami nito. Magtatagal kami nito. Meron din mga dadaan sa buhay mo na, alam mo, ay kabatian ko lang to. Hi, hello lang to. Mga ganon. So, hindi naman yun masama. Okay lang naman yun. You're just being you. And there are people who will accept you for that kind of personality. Even though you don't initiate a conversation, if you're not comfortable with that, God will give you a friend who is comfortable with that. Na sila yung mag-initiate ng conversation and you will be comfortable with them too. So, alam mo yun, parang sa mag-asawa din na negative positive tapos para magtugma. So, yung ano yung wala ka, if you fill in ng friend mo yun. Ganun ka din doon sa friend mo. Kasi ganun naman din yung nakikita ko sa amin ni Jing na meron kaming certain personalities na okay siya doon, tapos ako hindi, pero napupunuan niya ako at napupunuan ko rin naman siya. Kaya mas nagiging, para kaming nagbibigayan talaga naturally. Kasi we accepted and we know yung strength ng bawat isa at yung weaknesses ng bawat isa. And then, na nako-complement. Yun, nako-complement kasi namin yung bawat isa. And it made our bond stronger. Kasi na mas nakita namin na effective kami sa mga ganitong pagkakataon, sa mga ganitong sitwasyon na walang ibang nakakakita nun kundi kami dalawa lang. Yung mga ganyan. So, may kailangan nating makita yun when we look on the people around us at our age. Ako kasi nasa late 30s na ako. So, may mga friends, may mga tao tayo makakasalamuhan na sila meron na silang certain group of people na they're comfortable with that. Tapos ikaw bago ka, ang hirap sumama doon. Ang hirap mag-fit in doon. Ako nahihirapan ako doon. That will be very intimidating for me and uncomfortable for me. Pero pagka pare-parehas naman kayo, like you're starting build relationship or friendship with this person, and siya din naman, nandun din siya sa stage na yun, and then magsuswak naman kayo, okay naman yung ano ninyo, yung tawag nito, conversation ninyo. So, may ano talaga, you just have to be sensitive. Yun, mababasa mo naman yun. Mababasa mo yun sa ugali ng tao kung okay kayo. Magsuswak lang din kayo bigla kapag okay kayo. Yeah, agree.
Ayan, napakaganda ng ating topic today, no? Talagang, it's an eye-opener. Talagang, this is the day na nakapag-reflect tayo, napag-question tayo. Kamusta tayo as a friend? And kamusta din yung mga friends natin? Naisip natin kung sino yung mga yon. And that's a wrap for this episode. Hey sis podcast. Thank you so much guys for hanging out with us. We hope you pick up something valuable today. Yeah, and also we'd love to hear from you. So if you have like any thoughts, topic suggestion, or you just want to say hi, drop a comment or message us through our Facebook page, YouTube channel, Spotify, ang dami naming areas na pwede ka mag-comment, TikTok as well. And if you're interested to be a guest with us, please let us know because we're always open for any collaborations. So you can just reach out to us. Okay, so until next time, sis, take care and keep shining. See you in the next episode of Hey Sis Podcast. Bye! Bye sis!